The Book of Judges, chapter 16, verse 28. Then Samson called to the Lord and said, O Lord God, please remember me, and please strengthen me just this once, O God, that I may at once be avenged of the Philistines for my 2 eyes. Samson grasped the 2 middle pillars on which the house rested and braced himself against them, the one with his right hand and the other with his left. And Samson said, Let me die with the Philistines. And he bent with all his might, so that the house fell on the lords and all the people who were in it. So the dead whom he killed at his death were more than those whom he killed in his life. The Lord Jesus be praised sa pagbasa ng kanyang mga banal na salita. Napansin niyo po yung salitang binanggit dito. Just this once. Just this once, O Lord God, that I may at once be avenged of the Philistines for my 2 eyes. Just this once. Mas nakita ni Samson ang kaliwanagan nung siya ay nabulag kesa nung siya ay nakakakita pa. Nung siya ay nakakakita pa, dumetebende si Samson sa kaniyang sariling lakas. Pinagbabawalan siya ng kanyang mga magulang na magkipagrelasyon sa hindi nila kauri at hindi nila kalahi, sapagkat si Samson ay isang Nazareno. Nazarite in English, it means isang bata na ipinangako sa Panginoon. May mga pledges po doon na hindi iinom ng alak. Pero alam naman natin ang pinakamatingkad na panata nitong si Samson, or should I say na mga magulang nitong si Samson sa Diyos ay yung hindi puputulin ang buhok ng batang ito. Marami tayong matututunan sa buhay ni Samson, sapagkat sabihin na nating mananampalataya na tayo ng matagal na panahon, subalit minsan meron pa rin sa atin na parang nalilibang pa rin sa iniaalok ng sanlibutang ito. Tandaan po ninyo, sabi ni Jesus, You are in the world but you are not in the world. Okay? Anong matututunan natin sa buhay ni Samson? Actually po, ayon sa maraming Bible scholars, Christian scholars, siyempre, na nag-aaral ng Biblia, sinasabi nila yung huling bahagi ng buhay nitong si Samson ang malaking kapupulutan natin ng mga aral. Unang aral na makikita natin dito ay ang kabutihan ng Panginoon. Jesus always gives a chance to those people who will repent. Repent means metanoia. Alam ninyo, meron pong mga maling kaisipan tungkol sa repentance. They thought that repentance is crying hard enough, parang kanta lang po nung can't cry hard enough. Hindi po ganon. Repentance simply means metanoia, change of mind. Palitan mo ang isip mo. Magbago ka ng kaisipan. At yan ang nangyari dito kay Samson nung siya ay bulagin. Kaya binanggit ko po sa umpisa ng video ito, ng vlog na ito kanina, sabi ko, kung kailan nabulag itong si Samson, doon niya nakita ang kaliwanagan sapagkat yung dependence niya ay naka-angkla na lamang sa Panginoon. Napakagandang bulay-bulayin ng buhay nitong si Samson. The praise, just this once. Alam niyo, tumutulong luha ko pag binabasa ko. Just this once, oh Lord. Just this once. Kahuli-huli ang parte na ng buhay niya. Napakabuti ng Panginoon, pinagbigyan siya.
Ganyan kabuti ang Panginoong Jesus natin. The praise just this once reveals a major shift in Samson's character at the very end. Kaya sabi ko nga po, pinaka-exciting sa buhay ni Samson. Meron po kaming DVD dito ng Samson and Delilah. Noon madalas namin pinapanood, pero ngayon nasa YouTube na pinapanood ko pa rin, no. Alam niyo po ba, gustong-gusto kong parte dito yung pahuli na nasa temple siya, pinaglalaroan siya. Tapos yung pinakahuli nagpray na siya, yun na. Then iginuho niya ang malakatidral na mga na templong yun na napakalaki. Na sinusuportahan ng dalawang naglalakihang, na-imagine niyo ba kung gaano kalaki yan? Pero ibinalik ng Diyos. Alam niyo, meron pong maling kaisipan kay Samson. Sabi nila yung buhok daw niya, doon na nagmumula yung lakas niya. Hindi po. Sa Diyos nagmumula ang lakas ni Samson. Nazareno siya, kaya hindi lang po pinapuputol ang kanyang buhok. Amen po ba? Si Samson po pwedeng iparalel sa Panginoong Jesus in many ways. Okay? So, tignan niyo po ito. Samson used his strength for personal vendettas or out of pride. In his final moments, we see 3 key lessons. Okay. Pero nung si Samson po ay nasa kalakasan niya, ginagamit niya ang kanyang strength for personal vendettas or out of pride. Dahil sa kanyang pride, natatandaan niyo po, yung asawa niyang una, hindi naman si Delilah yon, taga-Timna, di ba? Dahil po doon sa riddle na binigay niya, hindi nakuha nung mga Philistines. Tinanong yung babae, pinasapakat siya. Sinabi naman niya yung sagot doon sa na yun po ay nakuha niyang pulot doon sa pinatay niyang lion, di ba? Ayun. Kaya naggalit si Samson doon, naisahan siya at pinatay pa yung asawa niyang taga-Timna. 10 ng pamilya nito. Kaya nagalit si Samson ngayon, di ba? Tapos yung ng gasa kanya po itong binuhat, no? So, yan. Ayaw kong sabihin may kayabangan si Samson, pero parang ganun po ang tinatawag na patak ng mga kwento natin dito. Hindi lang po ito kwento, ito po totoong nangyari. Nasa Bible ito. Pero dito, nilalahad ko po sa inyo. Okay. Alam nyo, kaya sabi ko po kanina, nung bago siya namatay, yun ang pinaka-exciting part sa kanyang life. Why? Number 1, sulat nyo kung may mga ballpen kayo, please. Dahil siya nagkaroon ng total dependency sa Lord. Ayun. Number 1, total dependency sa Lord. By asking the Lord to remember him, just this once, Samson finally admitted he couldn't do it on his own. Amen? Lord, hindi ko po kaya. Tulungan mo ko. Throughout the book of Judges, he acted like his strength was his own property. In the end, blind and humiliated. Buong buhay niya, kala niya kanya yung lakas niya, pero ang ending dahil nahulog siya sa bitag nitong si Delilah, siya po'y nahuli, pinutulan ng buhok, binulag actually, ng mga Pilisteo. At makikita po natin dito ang grace ng Lord. No? May grace talaga si Lord sa lahat ng tao. Hindi pa namamatay si Christ dito, pero ako naniniwala ako, itong buhay po ni Samson, kakikitaan natin ng finished work ni Christ eh. Kasi ang ending nun, binibigyan pa rin ng tagumpay. Amen? Bawat mananampalataya niya. Ang ganda. So, it's very, very... In the end, binulag siya at pinaglaruan, he was being humiliated. He acknowledged, itong pinaka-exciting. But despite of that, he acknowledged that his power was a gift that had been withdrawn and could only be returned by God's grace. Kaya sabi ko po, biyaya pa rin to. Kaya pa naging Kristiyano ka, nakikita mo na yung lente ng biyaya maski sa Old Testament eh. Pag nasa grace ka eh. Hindi mo na siya mabasahin na parang Old Testament story, na parang, parang natutuwa ka lang basa. Ano yan? Parang comics? No, this is a true story at makikinabang ang bawat kaluluwa na babasa nito. Hello? This is very important. Number 2. Itong gusto ko. Nangyayari ba sa inyo to? Sulat nyo. Number 2. A sheep. S-H-I-F-T. Pagbabago. A sheep from pride to purpose. Wow, I like it.
A shift from pride to purpose. Samson's final prayer wasn't just about escaping or showing off. It was about fulfilling his original calling to begin to deliver Israel from the hands of the Philistines. Makinig pong mabuti. Naging born again tayo, naging mananampalataya tayo, pero minsan nakakalimutan natin yung pinaka-purpose natin. Isa lang po yun. Ano yun? To share the gospel of Jesus sa ibang mga tao. Niligtas ka para gamitin ka ni Lord para maligtas din ng ibang tao. Sometimes nakakalimutan natin yan. Pero nandiyan naman ang Holy Spirit, nire-remind tayo. At naniniwala naman ako pag na-remind tayo, arya na naman tayo. No? Arya na naman tayo. Ibig sabihin, go na naman tayo para i-share ang good news. Even though his motivation was still partly personal, ito nga po yung revenge niya. Medyo may personal vendetta talaga siya. Kasi tignan nyo, kalakip ng kanyang prayer para makaganti ako sa mga Pilisteo sa ginawa nila sa aking mga eyes, no? Revenge pa rin makikita ko din dito para sa kanyang dalawang mata. Oo. Kaya, sabi niya, he redirected his final energy toward the enemies of his people rather than just his own entertainment. Tama nga naman. Oo, yung final energy toward the enemies of his people rather than just his own entertainment. Number 3, the power of one last chance. Ito karamihan to sa mga love story nalagay. One more chance, one last chance. Pero hindi po. Ito po ay sa Diyos dapat ikabit. Dahil ang mga tao, minsan, one last chance lang para humihingi ka sa tao ng one last chance. Walang karapatan ng taong magbigay ng chance. Nakakapagbigay lang tayo ng chance sa tao dahil sa biyaya ng Panginoon sa atin. Pero yung mga unbelievers, minsan, nagiging compromise tayo. Hihingi parang please mo mga unbelievers. Parang hindi ako palo doon. You know the truth. You have Jesus within you. Diba? Kaya, yung one last chance, sa Lord Jesus lang yan. Pero kay Lord Jesus, I believe because of grace, laging may chance. Amen po ba? Hindi lang one. The power of one last chance. Pag ka lang aabutan ng kamatayan. Pag naabutan ka ng kamatayan, wala nang chance. No more chance. Dahil tapos na ang kaligtasan. Dito pa lang po sa lupa. Kaya pag namatay ang isang tao ngayon, church age at walang Kristo sa puso, may impyerno po yan. Pupunta muna po siya sa Hades for the meantime, then right after, Gihina. Hintay-hintay lang pag may time. Magigihina rin yan. Nakakalungkot po. Diyan ko lang sa tawa pero it's so sad. Okay, number 3, the power of one last chance. His story suggests that no matter how much someone has blown it or how far they've fallen from their potential, it is never too late to turn back to the source of their strength, the Lord Jesus Christ. Kaya nga po, namatay si Samson sa piling ng mga Pilisteo, pero namatay siya na nai-restore o naibalik sa kanya yung original plan ng Diyos sa kanya, ang kanyang mission na iligtas ang mga Israelita laban sa kamay ng mga Philistines. In short, the just this once shows a man who finally stopped leaning on his muscles and he started leaning on his master. Again, in short, the just this once shows a man who finally stopped leaning on his muscles and he started leaning on his master. Sino bang master natin? Si Jesus. Ka-good vibes na po ba kayo? Ako naniniwala po ako, kung hindi pa kayo ka-good vibes, alam ko, meron pong kayong nararamdaman na pagyakap ng Panginoong Hesus sa inyo sa tuwing nakikinig kayo sa channel na ito. Kaya huwag ninyong hayaan na hindi kayo makapag-subscribe sapagkat din sa Daily Good Vibes, si Jesus lamang at ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo ang tunay na bida rin. Okay? So dito po, let us look at Jesus, finished work of Jesus, no? The author and finisher of our faith. So, ang oras po ngayon ay, ayan na anong oras na ba yan? Teka nga po, 10:40 ng gabi. Good night. God bless.